Sa oras na ito mga kapatid, ay mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, ngunit aking hinihiling sa inyo na sana po ay lawakan po ninyo yung inyong pag-iisip. Kasi pag hindi po natin yan ginawa, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ano man ang ating naririnig sa salita ng Diyos, dahil hindi natin nilalawakan ang ating kaisipan, iniisip natin pinipersonal tayo. Unang-una po, hindi ko po kayo kasama buong week. Hindi ko alam ang inyong ginagawa. Sapagkat ito pong ating pag-aaralan ay bagay na kung saan ay meron po tayong malaking benepisyo na makukuha. At aking pong pinagpapaunang sabihin sa inyo, muli, lawakan po ninyo ang inyong kaisipan at papasukin po ninyo yung aral ng Panginoon sa buhay ninyo. Sapagkat napakahirap po mga kapatid, sobrang tagal na natin na naglilingkod sa ating Panginoon, tila wala pa rin nagbabago sa iba sa atin. Nakakalungkot po yun. Wala pa rin nagbabago sa pag-uugali, wala pa rin nagbabago the way na mag-isip, the way mga kapatid na maglingkod. Hindi ko maintindihan, subalit isa ang aking alam. Sapagkat ito po ay panahon na po ng huling araw. Sa mga huling araw, mga kapatid, hindi na po nakakapagtaka kung bakit ang mga tao wala na pong interest sa salita ng Panginoon. Iilan na lamang po ang may puso na pumunta sa simbahan. Mas gusto ng tao ngayon magliwaliw, mag-inom, magsaya. Yan po ang buhay ng tao sa ating panahon. Kaya kung kayo po ay nagkakaroon po ng pagnanasa na pumunta pa rin sa gawain ng Panginoon sa kabila ng kayo po ay may mga pinagdadaanan, yan po ay bagay na iniuudyok sa inyo ng Panginoon. Na wala na tayong iba kasing opsyon sa buhay na ito, kundi ang maglingkod na lang sa Diyos. Amen. Dahil wala na po tayong aasahan mga kapatid sa buhay na ito, dito sa salibutan, wala na po mga kapatid. Lahat ng ito ay papasira. Amen. No? Lahat ng nangyayari ngayon sa atin, maging sa ating bansa, yan po ay pawang nakapropesiya at mangyayari. At akin na lamang pong dalangin sa Panginoon mga kapatid, sa mga nangalalabi na naglilingkod sa ating Panginoon, kayo po ay magpakalakas. No? At sa oras na ito mga kapatid, ay inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. At may dalawa po tayong bersikulong babasahin sa oras na ito. At ito po ay nakasulat o mababasa natin dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Ito po ang sabi ng Biblia. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila. Dito naman po sa ikalawa, mga kapatid, buksan po natin ang aklat ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Ang sabi ng Biblia ay ganito: pasakop kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. So sa oras na ito, tayo po ay mananalangin, hingi tayo ng gabay sa ating Diyos. Amang banal na makapangyarihan, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo, hinihingi po namin ang inyong gabay, proteksyon, at bigyan niyo po kami ng matalas na kaisipan na maintindihan po namin ang mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Tulungan niyo po kami na ito po ay aming maisapamuhay, maitago sa aming mga puso, na ito po ay magkaroon ng malaking epekto sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, sa iyo po namin inihas ang lahat na kayo po ay kikilos sa aming kalagitnaan, na ang inyong banal na espiritu na iyong ipinangako ay sa inyo pong ibubuhos sa bawat isa sa amin. Sa mga nangihina ay bigyan niyo po sila ng kalakasan. Sa mga kapatid na patuloy po na kumakapit at nagtitiwala sa iyo, bigyan niyo pa po sila ng dahilan, Panginoon, para maglingkod sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat, sa inyong kamayamin na pong itinatagubilin ng lahat, Panginoon. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At tayo po'y nakakaupo na. Ang paksa po na ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang resist the devil. So, wikang Tagalog mga kapatid, labanan ang dyablo.
Malinaw po sa talata na ating nabasa na sinasabi, kayo'y magpigil o magpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Dalawa po yung bagay dyan na ibinabahagi ng writer. At bago tayo lubusang dumako sa ating pag-aaralan na yan, akin pong sasariwain sa inyo kung ano po at paano po yan na isulat. Una po, para po maintindihan po natin, yan pong 1 Peter chapter 5 verse 8 ay sulat po yan ni Pedro. Okay? Sulat po yan ni Pedro na kung saan mga kapatid ito po ay parte ng unang epistle na kanyang isinulat, mga kapatid. Kaya po yan 1 Peter dahil may susunod pa po yan na 2 Peter. So dun tayo sa first part, mga kapatid, ng kanyang mga sulat. Ngayon po, ito pong letter na ito, yan pong nabasa natin mga kapatid, yan po ay isinulat sa mga early Christians, sa mga unang mananampalataya, na kung saan mga kapatid ay humaharap sa tinatawag na persecution. Malinaw po? Amen. Sinulat niya po yan, inuulit ko po, sa mga mananampalataya, mga unang mananampalataya, na kung saan dumadanas po sila ng pag-uusig. Pag sinabing pag-uusig, sila po yung mga inaatake, sila po yung mga hinahabol, sila po yung mga pinapapatay dahil sa paniniwala nila sa ating Panginoong Hesus. Maliwanag? Subalit sa ating naman pong panahon, after nang nangyari na yan, ngayon pong 2,000 years plus na nakalipas, tayo naman po, marami sa atin, ay inuusig sa iba't ibang kapamaraanan. May inuusig sa trabaho, inuusig ng pamilya, inuusig ng anak, inuusig mga kapatid sa sanlibutan. Ngunit kailangan po natin maintindihan ano po bang klaseng pag-uusig yan. Baka naman ang pag-uusig na yan dahil bunga ng iyong katamaran. Dahil sa pag-uusig na yan, baka bunga yan ng iyong pagiging magdanakaw. Bunga yata yan ng iyong pagiging masamang tao. Hindi po yan pag-uusig na nauukol sa Diyos. Kapag sinabi pong pag-uusig, o ikaw po ay ginagawa ng masama ng iyong kapwa, nagaganap po yan sa isang tao na sumusunod sa Panginoon. Halimbawa po, sinusunod mo ang aral po ng kabanalan, gaya po iniaral kanina ni Brother Jerome. Nagsusuot ka ng kasuotang nararapat bilang isang Kristiyano. At dahil sa pagsuot mo niyan, sinasabihan ka ng iyong mga kakilala, ano ba yan? Mukha kang manang. Ano ba yan? Magmula nang nagpalit ka ng ika ng reliyon, nagmukha ka ng ano, hindi na maintindihan yan mukha mo, wala nang kagandahan sa'yo, wala ka na kasing make-up. Bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Yan. So, kung question ka, no? Pinagbibigkaan ka ng hindi maganda dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Yun po yung tinatawag, mga kapatid, na malinaw na ikaw ay inuusig. Pero kung ikaw po ay inuusig, dahil lang sa pagiging sinungaling mo, ay dapat kang usigin. Sinungaling ka eh. Pero yung pagiging sinungaling mo, mga kapatid, hindi naman po yan ukol sa Panginoon. Kasi wala naman pong taong nagsisinungaling para sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay katotohanan. Ngayon po, mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaral sa oras na ito, na tayo po bilang mananampalataya ay maaralan po tayo na lumaban sa dyablo. Tatandaan niyo po, meron po tayong kalaban. Yung purpose po na ito, mga kapatid, ay sana'y tandaan natin maigi. Tuturuan tayo ngayon lumaban. Okay? Tuturuan po tayo ngayong lumaban. Sapagkat, tatandaan po natin, mga kapatid, sa realidad ng buhay, paglilingkod, mayroon pong kalaban. Amen. Hindi po ang iyong kaibigan, hindi ang iyong magulang, hindi ang iyong kapwa. Ang kalaban nating malinaw na sinasabi ng Biblia ay ang dyablo. Naunawaan po natin, mga kapatid. So ito po, things to remember. Mga bagay na dapat po nating tandaan. Sa paglilingkod po, ulitin ko, may kalaban. At dapat labanan. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. Ngayon po, sa digmaan pang-espiritual, tatandaan niyo po ha,
May laban po tayo. Sino po ang kalaban? Ang Diablo, si Satanas. Ngayon po sa ating po paglilingkod, sa spiritual po na ating paglakad, dapat po nating maintindihan na kailangan po natin maging mapagbantay, maging mapagpigil, maging mapagpuyat. Yan po sinasabi ng Biblia. At dapat malinaw po sa atin kung sino ang tunay na kalaban. Dahil ang Diablo, mga kapatid, alam niya kung sino ang tunay niyang kalaban. Amen. Ito pong sulat ni Apostol Pedro, mga kapatid, na kayo'y maging mapagpigil. Hindi po ibig sabihin ng salitang kayo'y, porket narinig at nabasa natin na kayo'y, kasama po dyan ang mga lasinggero. Hindi po yun. Ang tinutukoy niya kayo, may tinutukoy po siyang grupo na kung saan ay grupo ng mananampalataya. Hindi niya yan sinasabi, mga kapatid, halimbawa nagpapatsesyon ng mga nagdodroga. Ayan, sabi ng Biblia, kayo'y maging mapagpigil. Ha? Kayo'y maging mapagpuyat. Sobra na nga eh. Hindi po yun, mga kapatid. Hindi sila ang sinasabihan. Ang sinasabihan po ay ang mga tao na nabautismo sa pangalan ni Jesus at sila po ay nagpapatuloy. Take note, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sila po ang sinasabihan. Kaya kung inaari mong ganap sa iyong sarili na ikaw ay nagpapatuloy at wala kang balak huminto sa paglilingkod sa ating Panginoon, ikaw po ang kinakausap ng talatang ito. Kayo'y maging mapagpigil. Malinaw? Malinaw sa Diablo may kalaban siya. At tayo po yun. At meron pong bagay na dapat natin maintindihan. Hindi po lahat ng tao kalaban ng Diablo. Amen. Kasi yung mga taong masasama, ba't niya palalabanan yan? Nasa kanya na yan eh. Amen. Tropa niya yan eh. Mga magnanakaw, mga gumagawa ng masama, mamamatay tao, mapangalon niya, hindi gumagawa ng mabuti, kasama na dyan yung mga hindi nagbabalik ng sukli, no? Mga nagnanakaw ng sinasabi nila, dampot ko naman eh. Tatandaan niyo po, ulitin ko po, lahat ng sinasabi mong dampot, kapag meron pagkakakilanlan yan, at hindi mo isinauli yan, pag nanakaw po ang tawag dyan. Amen. Mapapiso, mapaisandaan, 1,000,000, kinuha mo ng may interes. Kahit gaano kalito, gaano kalaki isa at tawag dyan. Pag nanakaw po yan, mga kapatid. At kung ikaw po ay ganyang uri ng tao, mga kapatid, hindi ikaw ang kalaban ng Diablo. Ang pinupuntirya, mga kapatid, ng Diablo ay ang mga mananampalataya na kung minsan, pakinggan po ninyo, hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay kalaban ng Diablo. May iba dyan asset ng Diablo. Naniniwala kayo, mga kapatid? May asset minsan ng Diablo. Minsan lang sa loob ng simbahan. Sila yung mga taong naghahanap lang ng mali sa simbahan, naghahanap ng kapintasan sa simbahan. Yan ang kanilang mga naghahanap, mga kapatid, ng kamalian ng simbahan. Yan po, mga kapatid, ang nakikita nila kasi sa maglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, wala pong perpekto na simbahan sa lupa. Tatandaan niyo po yan. Kahit saan kayo pumunta, meron pong kapintasan ang bawat simbahan. Dahil ang tunay na wala ng kapintasan sa oras na dumating ang Panginoon at sama-sama tayong iangat, mga kapatid, at agawin sa alapaap at sa Panginoon, nandoon po ang perfect, mga kapatid, na church. Doon, dito, maraming kapintasan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw po ay isa sa mga tao na naghahanap ka ng kamalian ng isang simbahan, mag-ingat ka, baka asid ka ng Diablo. Mag-ingat ka. Ito pa matindi. Hindi ka na nga kalaban ng Diablo, kakampi ka pa. Masaklap, no? Kristiyano ka, minsan mga nabaptize pa yan in Jesus' name, later on nagpakasama, naging kakampi pa ng Diablo. So, mag-ingat po tayo, mga kapatid, na tayo po ay makadagdag doon sa ginagawa ng Diablo sa mga mananampalataya. Okay? So ngayon, pag-aaralan po muna natin, ha? Dahil since na sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay inihalin tulad saan?
sa leon. Siya po ay inihawig o isinimboliko sa leon. Ulitin ko po, ang diablo po ay sinimboliko mga kapatid sa leon. Ngayon, yung leon na ito mga kapatid, ito po si Satanas. Ngayon, baka po hindi po alam ng marami. Aalamin po natin, sino ba si Satanas? Kasi napaka-importante sa laban mga kapatid, kahit anong larangan ng laban, kailangan mong malaman kung ano ang kapasidad at kakayanan ng iyong kalaban. Amen. Kaya huwag tayong magtataka, maraming mga Kristiyano nahuhulog paulit-ulit sa pagkakasala, nahuhulog mga kapatid sa tinatawag na pagbabackslide, nahuhulog sa pagre-rebelde mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sapagkat alam lang nilang may kalaban, ngunit hindi nila alam kung ano ang kalaban, ano ang pamamaraan ng kalaban. Okay? Alamin natin sino po ba si Satanas. Una po, sinasabi ng Biblia, ang karakteristik po ni Satanas, binanggit po sa John chapter 8 verse 44. Dalawang magkasunod kong babanggitin ito mga kapatid. Una daw po na kanyang karakteristik. Sino ba si Satanas? Una, he is the father of lies. Siya po ay ama ng kasinungalingan. Pangalawa, he is a murderer. Siya daw po ay mamamatay tao. Maliwanag po. Amen. Maliwanag. Si Satanas daw po, mga kapatid, ay ama ng kasinungalingan. Kaya kung ang isang tao ay mahilig magsinungaling, buhay niya na magsinungaling, hilig niya ng magsinungaling, ama niya si Satanas. Naunawaan? Amen. Ang isang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano na anak ng Diyos, hindi po nagsisinungaling. Hindi po dapat siya nagsisinungaling. So ito po daw ay ama. Okay? Basahin natin. John chapter 8 verse 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. No, nakita ninyo mga kapatid? Yan po ang diablo. Yan po si Satanas. Siya po ay ama ng kasinungalingan at siya po ay mamamatay tao. Gusto niya ang mga anak ng Diyos ay mamatay na kung saan ay mawala po sa panig ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang kanyang nais. Sumunod po, number 3 na kanyang karakteristik. He is a deceiver. Pag sinabing deceiver, siya po mga kapatid ay mandaraya. Mababasa po yan sa Revelation chapter 12 verse 9. So bibilisan na lamang po natin. Ang sabi dyan, he is a deceiver. Pag sinabing deceiver, siya po mga kapatid ay mandaraya, manluloko, gumagamit ng panlilinlang at maling impormasyon upang makapanglamang at makamit ang mga layunin. Saan po unang nangyari ang deceiving? Saan po unang nandaya ang diablo? Sa Garden of Eden. Ang sabi niya kay Eva, totoo ba na bawal niyo yung kainin? Yan. So ano po nangyari? Nilinlang niya, dinaya niya po mga kapatid, si Eva. Kaya nahulog po ang tao sa kasalanan. Ika-apat po na kanyang karakteristik. He is a tempter. Pag sinabing tempter mga kapatid, siya daw po ay manunukso. Okay? Manunukso po ang diablo. So ngayon, paano po natin ito patutunayan? Una po, alam po natin yan. Yung tinukso niya rin. No? Dinaya niya na tinukso niya pa nga si Eva. Doon po rin yung nangyari sa Book of Genesis. At sa Book of Matthew, kung saan tinukso niya ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo yung mga kapatid, 3 beses niya tinukso ang Panginoon kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Diba? Naalala niyo yan? Meron pa siyang sinabi doon na gawin mong tinapay ang mga batong ito. Yan. So, 3 beses niya yan, mga kapatid, tinukso ang ating Panginoon, ngunit hindi po siya nagtagumpay. Ika-5, na madaling tandaan.
ang dyablo ay kaaway. Never siyang naging kakampi. Hindi pwedeng maging kakampi ng mananampalataya ang dyablo. At hindi niya pwedeng gawin ang mga bagay na gustong ipagawa sa kanya ng dyablo. Dahil sa oras na gawin mo ang mga bagay na gustong gawin ng dyablo sa buhay mo, ay hindi ka magiging lingkod ng ating Panginoon. Sumunod po mga kapatid, na pagtuklas natin dito sa kalaban natin. Dito po tayo sa Satan's abilities and tactics. Dito tayo. Yung abilidad ni Satanas at yung kanyang taktika kung paano niya po inaatake ang bawat mananampalataya. Una, binanggit yun kanina mga kapatid, temptation. Ang kanyang taktika mga kapatid ay tuksuhin. Diyan niya po tayo binabanatan mga kapatid. Panunuksong. Sabi dito, Satan tempts believer to sin, hoping to cause them to stumble and fall away from God. Yan. Malinaw po mga kapatid. Ang mga mananampalataya ay tinutukso po ng dyablo. Amen. Palagi yan mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa panunukso po ng dyablo para mailayo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Number 2, deception. Inulit ng ulit, deception. Pag sinabing deception, panlilinlang. Ang sabi rito mga kapatid, he works to undermine faith by making people believe God is against them rather than for them. Yan. So dito po mga kapatid, malinaw na sinasabi na siya po ay humikilos ng against po sa atin na kung saan tayo pong mga mananampalataya ay nais niya pong paniwalain tayo po ay maniwala na ang Diyos ay hindi para sa atin. Sa madaling salita. Minsan, napansin ninyo, kapag tayo po ay nalalayo-layo sa Panginoon, at mayroong hindi magandang nangyayari sa atin, tinawag ba talaga ako ng Diyos? May mga ganyan tayong tanong eh. May mga ganyan tayong kaisipan. Kung talagang tinawag ako ng Diyos, bakit nagkakaganito ang buhay ko? Nung ako'y naglingkod sa Panginoon, nagsimula maglingkod, bakit nagkakaganito ako? Bakit nahihirapan ako? Ako ba talaga sa Panginoon? Kasi kung sa Panginoon ako, dapat hindi nagkakaganito ang buhay ko. At pumapasok ang mga kaisipan na gustong mangyari ni Satanas sa atin. Papaniwalain tayo ni Satanas na ang Diyos ay laban sa atin. Diba? Mapansinin niyo, kung nga naman, kung iisipin mo sa makataong kaisipan, kung nga naman, naglingkod na ako sa iyo, Panginoon, ba't nagkakanda hirap-hirap pa ako? Napansinin niyo? Bakit malungkot pa rin ako? Bakit walang nagbabago sa buhay ko? Kung talagang ako'y sa iyo, Panginoon. Kung talagang ako talaga itinatanggap mo bilang anak mo, bakit nangyayari sa akin ito? At papasok na ang kaisipan na hindi maganda. Nandiyan na po ang mga kaisipan na may iisip mo na tinan mo, simula na naglingkod ka, mabuti pa, mag-backslide ka na lang, gaganda pa ang buhay mo. Tingnan mo, simula nang iniwan mo yung sabong, wala ka ng pera. Balik ka doon. Tungit ka uli. Nakaw ka uli. Doon, masusunpungan mo ang hinahanap mong kaligayahan. May isip mo yan. Talaga yatang galit sa akin ng Panginoon. Babalik na nga lang ako sa dati. Yan, ganyan po ang mga nangyayari mga kapatid. Number 3 po, ang kanyang abilities and tactics, accusation. Siya po ay nag-aakusa. Siya po ay nagpaparatang. Sabi dito, he uses past mistakes and regrets to create doubt and discourage Christians from looking to Christ for forgiveness. Yan. Ginagamit daw po ni Satanas yung mga nakaraan nating pagkakamali sa buhay. Mga pagkakamaling desisyon, mga pagkakamaling nagawa, no? Na kung saan ay matagal na natin pinagsisihan. No? Ginagamit niya po yun mga kapatid upang lumikha daw ng pagdududa o pag-aalinlangan mga kapatid at pahinain yung loob natin bilang mga Kristiyano, no? Na hanapin ng Diyos para tayo patawarin. No? Nawaan natin mga kapatid, ginagamit niya yan.
At kung kayo po ay may mga nakaraang kamalian sa buhay, kayo po ba, sige lang mga kapatid, nararanasan niyo bang multuhin ng mga dati niyong mga kamalian sa buhay? Minumulto kayo minsan isang gabi, bigla mo na lang maaalala. O, bigyan ko kayo ng isa. Yung sitwasyon na kung saan, kung hindi ka sana, o kung ikaw sana ay dumalaw sa iyong kaibigan, hindi sana siya mamamatay kung tumuloy ako. Di ba may mga ganyang sitwasyon? Kasi kung tumuloy ako at naparoon ako sa kanila, pipigilan ko sana siya umalis nun. Eh hindi ako natuloy sapagkat umulan. Kaya nangyari, tumuloy siya sa kanyang lakad. Ayun, nasagasaan, patay. Sinisisi mo ang sarili mo. Ano yung mga kapatid? Yung may mga bagay na inilalagay natin sa ating sarili, kaya may mga nangyaring masama sa tao dahil sa nagawa natin kamalian, dahil sa feeling natin, may mali tayong aksyon, may mali tayong desisyon, na kung saan pagka tuwing gabi na lang, naaalala mo yung kaibigan mo. Minsan kumakain ka, bigla ka na lang iiyak. 3 taon ng patay, kumakain ka ng siopaw, umiyak ka kasi naalala mo kumakain kayo ng siopaw. Sinisisi mo sarili mo hanggang ngayon. Amen. Mga kapatid, meron po ba yan dito? Amen. Na sinisisi niyo ang inyong sarili hanggang ngayon? Amen. Mga kapatid, ginagamit yan ni Satanas para konsensyahin tayo at umalis tayo sa paglilingkod. Alam niyo po, dapat natin maintindihan. Kahit po ako, kahit na sino man, may mga desisyon at may mga ginawa din po ako, mga kapatid, na talaga namang mali. At ako po'y nagsasalita bilang tao na walang exempted sa atin. Lahat tayo nagkakamali. Pero isang bagay ang natutunan ko, mga kapatid. Ano mang bagay ang ginawa mong kamalian sa buhay, kung yan po ay ginawa ninyo sa kawalan ng pananampalataya at pagkaunawa na yan pala ay mali, huwag nyo nang pag-alalahanan. Dahil ang Diyos po ay nakahandang magpatawad. Amen. Huwag nyo nang balikan. Maalala mo, pero huwag mong balikan. Kasi pag binabalikan mo, intentional yun, mga kapatid. Maalala mo. Pero huwag po natin babalikan. Ngayon po mga kapatid, ika-4 po na kanyang ability at ang kanyang taktika, exploiting weaknesses. Pag sinabing exploiting weaknesses or exploiting weakness, ibig pong sabihin niyan, sinasamantala po niya ang ating kahinaan. Pagsasamantala, yan po ang abilidad ni Satanas. Sinasamantala niya po ang ating mga kahinaan. Ang sabi rito, he uses people's weaknesses against them to cause them to sin and lose their connection with God. Malinaw po mga kapatid, na ginagamit po ni Satanas ang ating mga kahinaan laban sa atin upang tayo raw po mga kapatid ay magkasana at mawala po yung ating koneksyon sa ating Panginoon. So ano man yung kahinaan? Tandaan niyo po bawat isa po sa atin may kahinaan. Isa po sa paraan para matiyak po natin at maintindihan po ninyo kung saan kayo mahina. Ito po yung lugar, pagkakataon at sandali na kung saan lagi kayong nagkakasala sa paulit-ulit at parehas na dahilan. Naunawaan niyo? Na yung bagay na yung pinagsisiyan mo na, pero hindi talaga mawala-wala sa'yo. Paulit-ulit ka ron. Pinagsisiyan mo na pero paulit-ulit ka doon. Mga kapatid, ito na po. Si Satanas po ay magaling mag-exploit ng weaknesses ng tao. Ginagamit niya po yung kahinaan mo na yun, mga kapatid, upang ikaw ay mawala sa Panginoon. Kasi darating ka po kasi sa isang sitwasyon na niloloko mo na lang ang sarili mo. Nakarinig po ako niyan, mga kapatid. May mga narinig po ako niyan. Niloloko ko na lang ang sarili. Lagi ako nagsisimba, pero paulit-ulit ako nagkakasala sa parehas na kadahilanan. Sa paulit-ulit na ito. Hindi na ako makakatakas dito. Kung ano man yan, tukso man yan, yan man po mga kapatid ay bisyo, hindi na ako makatakas. Kaya ang conclusion ng isang tao,
huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po, binibigyan na po tayo ng impormasyon ng Biblia. Huwag kayong paapekto. Yes, may kahinaan po tayo. At maaaring paulit-ulit po tayo na nagkakasala sa parehas na kadahilanan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, yan po ay pamamaraan ng dyablo para linlangin po tayo. Ang gagawin po natin dapat, huwag tayong magsasawa na humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil naiintindihan niya ang ating katawan ay meron pong tinatawag na kahinaan. Ang sabi nga ng Panginoon di ba? 70 times 7. Nagtanong yung lalaki, ilang beses ko daw ika patatawarin ng tao? 70 times 7. 70 times 7, ilan? Di ba? Kailangan nyo pa ng calculator? Di ba kailangan nyo pang mag-solve sa natural na paraan? Ito po, ano po ibig sabihin ng Biblia? Na 70 times 7. Ano po ibig sabihin? Di ba hindi nyo agad masagot? Ano po ba ang pinakamadaling gawin? Maghanap ng ballpen? Maghanap ng calculator? O sabihin mo na lang pinapatawad na kita? Alin ang madali? Patawad ka. Kasi kung magbibilang ka, matatagalan ka lang. Kaya sinasabi ng Biblia, 70 times 7, hindi ibig sabihin, bilangin mo talaga ang total ng kanyang kasalanan. Kundi, kung ikaw nga hindi mo maisip kung ilan ang computation, mga kapatid. Ako pinagsasalita sa natural na kapamaraanan nang hindi ka pa talaga nakakapag-aral at hindi ka batikan sa matematika. Gaya lang natin. Di ba? Iisipin mo. Di ba? Gigil na gigil ka, gusto mo makauwi. Dahil nahanap mo yung calculator, ano ba ibig sabihin ng 70 times 7? Ilan ba talaga yun? Minsan, nagbibilang ka na ng ting-ting. Talaga, tinatsaga mo. Para lang mailabas mo ang computation. Di ba? Nag-aksaya ka ng napakahabang panahon. Napakadali lang naman ang gustong sabihin ng Panginoon. Kaysa sa ikaw ay magbilang ng magbilang. Magpatawad ka na. Naunawaan natin mga kapatid. Kung ang Diyos nga gayon gaano pa kaya tayo? Mga kapatid. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, dapat din tayo. Pero ang tao minsan ang hirap magpatawad. Pero ito ang ganda. Sino mang lumalapit sa Panginoon, pinatatawad niya. Kaya kung paulit-ulit tayo mga kapatid, hindi ko sinasabing, okay lang yan. Gawin mo lang. I-maintain mo lang. Hindi ganun ang hindi ko sabihin. Ang pinapunto ko, mga kapatid, na kung saan ay, kung nagkakasala ka, huwag kang susuko. Dahil may tugon ng Panginoon. Amen. Minsan kasi mga kapatid, pag tayo po humihiling sa Diyos, humihinto na tayo kasi iniisip natin. Hindi naman ako dinidinig ng Panginoon. Tagal na ilang taon na akong nananalangin. Lagi na lang ako nagkakasala sa ganitong sitwasyon. Ilang taon na akong nananalangin. Pero naman, ilang taon na akong humihiling sa Panginoon, ay ibigay niya sa akin ito, hindi pa rin nangyayari. Alam niyo mga kapatid, sometimes mga kapatid, hindi mo pa kasi kailangan. Kung may hinihingi ka sa buhay mo ngayon na hindi pa po dumadating, hindi pa tinutugon ng Diyos, hindi mo pa kailangan. Maaaring hindi mo pa kailangan. Ako po ay nagsasabi sa sitwasyong nananalangin ka kasi alam mong kalooban ng Diyos yung hinihingi mo. Mga walang bahay dyan, nananalangin magkaroon kami ng sariling bahay, hanggang ngayon 10 years na wala ka pa rin bahay. Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ka ng sariling bahay? Tayo mga anak ng Diyos, di dapat tayo may bahay. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pang bahay? Kasi maaaring hindi mo pa siya kailangan ngayon. O baka mayroon bagay kang ginagawa na hindi tama kaya hindi pa ibinibigay ngayon. Yan. So yan po dapat natin tatandaan. So ngayon po, wag po kayo maniniwala doon mga kapatid kay Satanas. Siya po ay nag-i-exploit lang po ng ating kahinaan. So yan po ay ginagamit niya para po tayo ay mawala. Ngayon balik po tayo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Doon po sa talata, sa paksa po na ating pinagmumulan. Ang sabi, dahil kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuya.
Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila. Una dyan, sinabi po dyan mga kapatid, kayo'y maging mapagpigil. Sa wikang English, mga kapatid, ginamit, be sober. Hindi sober, ha? Sober. Mga kapatid, be sober. Pag sinabing sober, mga kapatid, sa original po na translation, ang sabi dyan, maging matino. Tayong Kristiyano, inaaralan na maging matino. Bakit po? Bakit? Kasi meron pong mga Kristiyano hindi matino. Kailangan po natin maging matino. Pag sinabi pong matino, mga kapatid, sa Biblia, ang ibig sabihin ng matino ay magkaroon ng isang disiplinado at maayos na pag-iisip na nailalarawan sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili. Yan. So yung tinutukoy pala dyan na maging mapagpigil. Sinasabi dyan na maging matino po tayo. Ibig sabihin nun, maging disiplinado, maging maayos sa pag-iisip. So kailangan po nating disiplinahin ang ating sarili. Maging malinaw po ang ating pag-iisip, maging tama po ang ating pag-iisip, mga kapatid. Sumunod po, mga kapatid. Sinabi dyan, kayo'y maging mapagpuyat. Hindi po ito literal na kailangan mong magkape para magpuyat. Hindi po yun. O kailangan mong magshabu para magpuyat. Hindi po yun. Ang tinutukoy po, mga kapatid, na maging mapagpuyat po ang bawat isa sa atin. So, wikang English, ginamit dyan, be vigilant. Pag sinabing vigilant, mga kapatid, maging mapagbantay. Ano naman natin? Maging mapagbantay. Ito po yung mga meaning niyan, mga kapatid, na maging mapagbantay. Yung mga kahulugan niya, kasing kahulugan. Maging gising, magbantay, maging mapagbantay. Ika-apat, alerto. Kailangan daw po tayong maging alerto. Pag sinabing vigilant, means being spiritually alert and watchful and prepared to devil's schemes and staying ready for Christ's return. Mga kapatid, tandaan po ninyo itong aking sasabihin. Kailangan po natin manatili sa ganitong estado na maging mapagpigil daw, wika ang Biblia, maging mapagpigil at maging mapagpuyat habang hinahantay po natin ang pagbabalik ni Kristo. Kasi kung tayo po'y nagiging mapagpigil at nagiging mapagpuyat, na hindi natin alam ang dahilan kung bakit natin yan ginagawa, mapapagod ka. Pero kung alam mo ang dahilan mo, mga kapatid, alam mo ang dahilan bakit ka nagpipigil o nagiging matino ang iyong pag-iisip at nagpupuyat, at alam mo kung para kanino mo yung ginagawa at para saan mo yung ginagawa, mananatili ka sa ganung posisyon. Okay, para maintindihan po natin, mga kapatid. Alam nyo naman po yung pagiging soldier, hindi po ba? Pagiging sundalo. Kung ikaw po ay sundalo ng Republika ng Pilipinas, halimbawa, kapag may naka-assign sa inyo na, o dito kayo magbabantay, ito ang area ninyo. Ano po ba ginagawa ng mga sundalo, mga kapatid? O, dito daw tayo, tama-tama, matulog na tayo. Pag sundalo ka, mga kapatid, ano po ang nangyayari sa kanila? Sila po ay watchful. Okay? Sila po ay nagiging mapagpigil. Sila po, mga kapatid, ay nagiging mapagbantay, mapagmasid, alerto, dahil ano po, ang kalaban po ay hindi po nagpapaalam kung kailan aatake. Ang kalaban po hindi po nagpapaalam. Hindi po nagsasabi ang kalaban ng mga sundalo na, alas 9, susugurin namin kayo, kukuhanin namin yung kampo nyo. Hindi po ganun, aatake po yun sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya bilang sundalo, alam mo dapat, na sa pagtulog mo, ang iyong baril hawak mo. Ang lahat ng equipment mo hawak mo. Dahil pag sa oras na konting kaluskos, talagang alerto ka. Ganun po ang sundalo, mga kapatid. Konting, pag may pumutok, alerto na agad sila, mga kapatid. Ganyan po ang mga sundalo. Tayo po, sinabi ng Biblia, mga sundalo daw po tayo ni Kristo. Pero tayo lang po ang kakaibang sundalo.
na nagpuputo ka na may tulong pa. Tayo lang po ang kakaibang sundalo na may mga nag-aaway na, may mga hidwaan na. Ikaw lang tutong ka lang sa sulok, bahala kayo dyan, kanya-kanya kaligtasan yan. Di ba? Ginagamit yung bersikulo. Kanya-kanya kaligtasan yan. Bahala kayo magsipag-backslide. Alam niyo mga kapatid, grupo ito eh. Tayo po'y katawan ni Kristo. Amen. Pwede mo ba sabihin sa kamay mo na nahiwa mo, oy, kasalanan mo yan, parang arang ka eh. Di ba, naghihiwa ka mga kapatid, nahiwa mo yung daliri mo. Pwede mo sabihin na yan. Di ka kasi umilag eh. Wala ka pala eh. Sisisihin mo. Di ba pagka nasaktan ka, lahat naapektuhan. Lahat sumusuportaan pa, naglalakad, dumaharap ng betadine. Eh dito sa ating panahon, kakaibang Kristiyano. Gutom na eh, kaya kami sumagtrabaho. May bibigay ka naman eh, ba't hindi pa ba ibigay? Yung iba wala pang pakialam. Sa mga nag-backslide, ay ano sila, ganyan talaga. Di ba nasa huling araw na tayo, total, kanya-kanya to eh. Walang pakialam. No? Sarili nilang iniintindi niya. Ito pa nga yung kakaiba eh, Kristiyano ka, tapos wala kang friend na Kristiyano. Oh, may ganyan po. Facebook, wala kang ka-friend na miski sarili mong pastor, hindi mo friend. Ayaw mong papasukin sa account. May mga ganyan po mga kapatid. Naniniwala kayo dyan? Amen. Naiintindihan mo ba yung ayaw mong papasukin yung alam mong mabuburaot lang sa buhay mo? Pero yung mga tao, mga kapatid na alam mo na makakatulong sa'yo, no? Hindi ina-add ka na nila. Yung parang ang feeling mo sa sarili mo, dapat akong i-add ninyo. May mga ganyan tao mga kapatid eh. Ayaw nila na sila yung nag-a-add, gusto nila yung sila yung ina-add. Yan yung mga tao, ang tawag din sa mga tao na yun mga kapatid, mga palalo. Mga piling matataas ang mga narating sa buhay, parang parehas lang tayo makasalanan. Ano ka? Pagka nag-add sa'yo ang isang tao, feeling mo, nagpapasabog na sila sa buhay mo. May mga ganyan po tao mga kapatid eh. No? Ngayon po, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay tinawag ng mga sundalo. So kailangan po natin magbantay sa kung ano po ang gawa ng dyablo. Huwag po tayong papalapa at pasisila sa ginagawa po ng dyablo. Tatandaan niyo po ang sabi, ang leon ay umaatungal, umuungal, humahanap ng masisila. Hinahanap niya po kung sino ang pinakamahina. Hinahanap niya po kung sino ang alam niyo yun, walang kakayanang lumaban. Yun po ang hinahanap po ng dyablo. Kaya, minsan akala natin, pag umaalis tayo sa simbahan, akala natin tayo yung panalo. Minsan pa nagbabackslide tayo, akala natin, yun ang pinaka-the best. Total, di naman nila ako mahal eh. Di naman nila ako naaalala eh. Kailangan lang nila ako pagka meron silang kailangan sa akin. Alis na ako. General lang akong nagsasalita. Akala mo, natural. Pero totoo, nalapa ka na. Ikaw kasi ang pinakamahina. Tatandaan niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, sinabi na ng ating pinag-aralan, ano po ba ang mga kakayanan ng dyablo? Siya po'y mapalukso, mapanlinlang. Dapat sa tagal na nating naglilingkod sa Panginoon, alam na natin ang lahat ng kanyang ginagawa eh. Tama mo ba? At dapat, ngayon pa lang, mga kapatid, sasabihin ko po ito sa inyo, ngayon pa lang, dapat tinitignan nyo po ang inyong sarili na yung church na dinadaluhan ninyo ay ang isang church na kung saan paninindigan mo hanggang sa pagparito ng Panginoon. Amen. Kasi tayo pong mga tao, may mga bagay tayo na kung saan pag nasaktan na tayo, umaalis tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakasakit ng damdamin na ako mayroong nababasa, lalo na po sa Facebook, na ika nila. Kaya ako ayoko na maglingkod sa Panginoon. Mas maigi pang wag na akong magsimba eh. Basta maigi, meron akong kinikilalang Panginoon, hindi ako nakakalimot, tumatawag ako sa Kanya, okay na yun kasi pag nasimba ako,
Maririnig ko sa pastor namin, ginajudge kami. Naririnig ko sa pastor namin, parang wala kaming silbi. Pinaparamdam nila sa amin na wala kaming mga silbi. Pag nasa simbahan ako, nakikita ko hindi mga magaganda. Nagkakasala lang ako. Kaya maigi pa, wag na lang akong magsimba. Ang sabi ng tao na ito. Marami pong tao nagdadaan sa ganyang sitwasyon. Maigi pa, wag na lang magsimba. At least wala akong natatapakang tao. Tama? Wala akong natatapakang tao. Wala akong ginagawa na masama. Hindi na ako magsisimba. Sila nga simba na simba. Wala naman nagbabago sa kanilang buhay. Mga kapatid, isipin niyo maigi ang sabi ng Biblia. Babalik siya sa oras na hindi natin inaasahan. Amen. Ano siya? Babalik lang siya para sa'yo. Special ka? Na pagdating ng Panginoon, ay sa'yo lang ako pumarito. Sapagkat yung mga nasa simbahan, hindi matutuwid. Ikaw lang ang katapang matuwid. Napansin ninyo mga kapatid? Na ayaw mo na magsimba dahil masasama ang tao sa simbahan. Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo ay masama? Sapagkat utos ng Biblia, dumalo kayo sa pagkakatipon. Mga kapatid, dumalo daw tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po pinag-uusapan yung sama ng loob mo sa loob ng simbahan. Ang pinag-uusapan dito, ikaw mismo, pumunta ka. Kung may galit sa'yo dyan, pumunta ka. Kasi hindi ka naman pumunta dahil sa kanila. Pumunta ka dahil yun yung utos sa'yo ng Panginoon. Pinaninindigan mo ang pagiging lingkod mo. Naintindihan yung mga kapatid? Kaya ako ang payo ko sa inyo mga kapatid, lalo na wala naman dito eh. Wala naman dito ako nakikita eh. Pero kung sakali lang meron dito, na galing sa ibang mga simbahan, na yan ang iniisip ninyo, sasabihin ko sa inyo ng diretso, bumalik kayo doon sa inyong mga pastor. Dahil yung mga pastor ninyo, ibinigay yan sa inyo ng Panginoon. Right. Regalo sa inyo yan ng Diyos. Tapos kasasamaan nyo ng loob, aalis kayo, pupunta kayo sa ibang simbahan, mga kapatid. Hindi po solusyon yan, mga kapatid. Amen. Hindi po ako dito tawag nito, parang okay lang sa akin na may pupunta dito mga kapatid na mga taga-ibang mga simbahan. Ang saya-saya, dumadami tayo. Malungkot sa akin yan mga kapatid dahil ako, leader din ako. Alam ko ang pakiramdam na iniiwan. Amen. Bumalik kayo doon. Huwag kayong mag-isip na kayo'y hinahatulan nila. Sila po ay inyong pastor. Ibinigay sila ng Diyos sa inyo. Sa pagdating ng Panginoon, dapat magkakasama kayo. Hindi mga kapatid, namimili ka ng simbahan. Huwag ka mamimili. Pasalamatan mo kung saan ka nakasilong. Right. Amen. Pasalamatan mo yun kapatid. Dahil binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon makapaglingkod. Kaya wag po kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na huwag ka na magsimba, masasama yung mga tao dyan. Hindi ba natin narinig ang sabi ng Biblia? Ang ginagawa ng Satanas na ito ay mapanlin lang siya. Nililin lang niya lang tayo. Amen. Ito pa pinakamasaklap. Kailangan mong umalis. Bumalik ka na lang sa dati mong ikang reliyon. Doon mo lang magbabawal sa iyong kumain ng dugo. Balik ka. Alam niyo mga kapatid, kung kayo po ay may katalinuhang taglay, may iisip ninyo eh. Yung simbahan na pinanggagalingan mo, si Kristo ang ipinangangaral doon. Diyos din yun. Wini-worship mo, Diyos din yun. Ngayon, lilipat ka sa dati mong reliyon. Sino bang Jesus yun? White Jesus ba yun? Ha? Anong klaseng Jesus ba yun? Parehas lang yun. The same Jesus lang din yun na binabasa sa Biblia. Ngayon mga kapatid, kahit saan ka pumunta, bumalik ka man sa iyong reliyong dati, kahit saan ka pumunta, hanggat hindi mo nauunawaan mga kapatid, ang salitang maglingkod ka ng may katapatan sa Panginoon, hindi ka po lalago. Kahit saan ka pumunta, kapatid, sinasabi ko sa iyo, dinadaya lamang po tayo ng diablo. Ito po medyo masakit-sakit. May kirot-kirot itong sasabihin ko Yung tipong ikaw yung may atraso sa sarili mong simbahan. Nung umalis ka, ang pakiwari mo sila ang may atraso sa'yo. Naintindihan nyo?
Naintindihan niyo mga kapatid? Tapos sisimba ka, ang saya-saya ng feeling mo kasi wala na daw ang mga pabigat sa kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit hindi daw siya lumalago. Ngayon, haharap ka sa Panginoon. Mag-worship ka. Iiyak ka sa Panginoon. Hindi mo man lang ba naalala ng likod ng utak mo? Hindi ba naalala ng likod ng utak mo? Kung paano ka naglingkod sa sarili mong simbahan noon? Ngayon, bumalik ka sa dati mong simbahan. O sa dati mong relihiyon, bumalik ka. Mga kapatid, di nadaya po tayo ng Diablo. Hinahanap niya po yung kanyang masisila. Ito po mga kapatid paano po ba ang Diablo umatake sa atin? Minsan, pakinggan niyo po mga kapatid, gagamit po siya ng isang sitwasyon para wag ka nang maglingkod sa Panginoon. Gaya niyan, aaway-away ka ng asawa mo. Okay? Aaway-away ka ng asawa mo. Ikaw, mabuti pa dapat naghanap buhay ka na lang. Pasimpa-simpa ka pa, wala tayong makain, no? Diba? Pasimpa-simpa ka pa. Wala naman nagbabago sa iyo. Buti nga, hindi barong-bago sumugot. Ba't sa'yo, may nagbago ba? At least ako may nabago. Isang araw nasa Panginoon ako. Ikaw, hindi ka na nga namin kakampi, kalabang ka pa. Aray ito. Diba mga kapatid? Alam niyo po, ito lang ang gusto kong i-ano sa inyo, no? Sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, hindi po tayo perfectong tao. Amen. Kaya nga tayo pabalik-balik sa simbahan kasi nga makasalanan tayo. Right, amen. Mga kapatid, bumabalik tayo. Huwag kang mapagod bumalik. Huwag kang mapagod maglakad. Huwag kang mapagod magpatuloy mga kapatid. Sa kabila ng binabanatan ka ng kasalanan, binabanatan ka ng mga pag-uusik, binabanatan ka ng mga tao sa paligid mo, magpatuloy ka kapatid, sapagkat ang Diablo sa oras na panghinaan ka, doon sa mga kapatid lana pa sa iyo. Amen. Huwag mong ibibigay mga kapatid ang kasiyahan ng Diablo. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Huwag niyong ibibigay ang kasiyahan ng Diablo dahil ang kasiyahan ng Diablo, maalis ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyong ibibigay kailanman ang gusto ng Diablo, mga kapatid. Yan ang aking sinasabi sa inyo. Magpatuloy po tayo. Ang sabi po, mga kapatid, dito, upang wag daw po tayong malapa, mga kapatid upang wag tayong malapa, ang sabi din, maging gising daw po tayo. Manatili tayong gising. Ibig sabihin, nagpapantay tayo. Kaya pagka mayroon kang nakita na nag-aaway sa simbahan, maging mapagbantay ka. Pag may nag-aaway, gawin mo yung makakaya mo na maayos yung awayan. Kapag mayroon chismisan na hindi naman totoo, gawin mo yung makakaya mo na maayos mo yung mga kaisipang hindi po tama. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. So maging mapagbantay po tayo, maging mapagpigil, maging mapagdisiplina po tayo sa ating sarili. Ngayon po, ano ang dapat natin gawin mga kapatid para hindi tayo masila ng Diablo? For the last, James chapter 4 verse 7, ang sabi ng Biblia, pasakop kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Simple lang mga kapatid ang sinabi dito ng writer na si Santiago mga kapatid, na magpasakop daw ika tayo sa Panginoon. Pakinggan niyo po, pasakop kayo sa Panginoon. Bakit po tayo dapat magpasakop? Kasi pag hindi po tayo nagpasakop sa Panginoon, bakit ka naman aatakihin pa ng Diablo? Kanya ka na. Di ba? Pero kung nagpapasakop ka sa Panginoon, na under protection ka ng Panginoon mga kapatid, ang Diablo hindi hihinto yan mga kapatid, hanggat hindi ka niya nakukuha. Hindi po yan ihinto. Ngayon po mga kapatid, pasakop daw tayo sa Diyos at ang sabi, magsisalansang kayo sa Diablo. Pag sinabing magsisalansang mga kapatid, sa mababaw po na pagkakatagalog niyan, lumaban, labanan ninyo ang Diablo, sumalungat kayo sa Diablo. At ang sabi diyan, pag nilabanan daw natin sa wika ng Biblia, tatakas siya sa inyo. Aalis po siya. Naunawaan natin mga kapatid, aalis po ang Diablo. Hindi niya po ipipilit pa kanyang sarili, pero magbantay ka. Kasi nga, siya ay paulit-ulit lang. Kung hindi kanya makuha sa isang beses,
Pabalik-baligin ka niya mga kapatid hanggang sa makumbinsi ka niya. Okay? So sa oras pong ito, gusto ko po itong tapusin sa ganitong sitwasyon mga kapatid. Magbantay kayo. Pag feeling ninyo parang ayaw nyo na magsimba kasi tinatamad ka, inaanto ka, gusto mo pang magbawi ng tulong, magbantay ka kasi ginagamit ni Satanas ang iyong kahinaan para wag kang patuloy sa Panginoon. Amen. Ulitin ko po. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, lahat ng tao sa paligid mo, suspected po yan sa paggamit ni Satanas sa kanila para hilahin ka pababa. Eh, magbantay ka. Magbantay ka. At yung nakikita ng iyong mga mata, hindi lahat na nakikita ng iyong mata ay totoo. Minsan sa simbahan, may nakikita ka sa simbahan, nag-judge ka na agad sa isip mo. Ay, ganun pala. Ay, ganito pala. Minsan naman yung narinig mo lang naman, hindi mo naman nasaksihan, ay, ganun pala. So ngayon, nagkikreate ka ngayon ng mga kaisipan sa iyong isip. Anong mangyayari? Ang susunod na step, malalamig ka at hindi ka na maglilingkod sa Diyos. So ito po, tandaan niyo po ito. Ang main reason o ang main na gustong gawin ng diablo sa atin, ibalik ka niya sa dating ikaw. Tandaan niyo po ito mga kapatid, ulitin ko po. Hanggang ngayon, binabanatan tayo ng diablo dahil gusto niyang ibalik ka sa dati mong kalagayan. Ngunit kung ngayon ay nagdesisyon ka mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoong Diyos, huwag kang pakakampante dahil hindi titigil ang diablo para ikaw ay hilain. Tandaan niyo po yan. Hindi titigil ang diablo. At sa lahat ng mga kapatid, mag-ingat po kayo na sana kakampi namin kayo. Baka dumating ang panahon, kakampi pala kayo ng diablo. At binabanatan ninyo ang sarili ninyong iglesia. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Na huwag kayong pamugaran ng pagkakampi-kampi. Ito pumapatay mga kapatid sa iglesia. Sa katawan ni Kristo, nagkakampi-kampihan. Huwag po ganun mga kapatid. May iba magkampihan tayong lahat para gabihin ang ginagawa ng diablo. Mga kapatid, ito po ay mensahe lamang po mga kapatid ng paalala sa atin. Huwag po kayong susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Maliwanag po mga kapatid, huwag po kayong susuko. Magpatuloy po kayo. Ilagay niyo po sa isipan ninyo, ulit-ulitin ko po mga kapatid, for the last. Pakinggan po ninyo. Kasiyahan ng diablong maalis ka niya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po kanyang kagustuhan. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, hindi kanya tinitigilan. Hanggang ngayon binabalik-balikan ka pa rin ng diablo dahil gusto niyang mahila ka ulit at maging tropa ulit kayo. Huwag niyo po nga hayaan na kayo po ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Biblia, magbantay tayo. Magbantay ka. Na baka ang susunod na desisyon na gagawin mo ay hindi na desisyon ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Ang desisyon mo, ingatan mo mga kapatid. Ano man ang magiging desisyon po natin, kailangan po natin maging mapagdesisyon sa sitwasyon na kung saan yan po ay ibinibigay sa iyo na kaisipan ng ating Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, muli, magbantay tayo sapagkat ang diablo ay nariyan. Kaya sa pagpupuri natin sa Panginoon mga kapatid, purihin po natin ang Diyos sa paraang gusto niya, hindi sa paraang gusto mo. Dahil ang diablo, pagod ka no. Pwede mo namang ibaba lang ang iyong kamay at mag-praise ka lang. Mga kapatid, hindi. Magpuri ka sa Diyos. At para sa huli, pag sinabing, let us worship the Lord, hindi po ito kabuuan ng pagtaas ng kamay. Pag sinabing worship the Lord, mga kapatid, ito po ay paninikluhod sa Panginoon. Naunawaan? Pag sinabing worship the Lord, paninikluhod po ang ibig sabihin nun. Kaya hanggat hindi ka naninigluhod,
hindi ka po nag-worship sa Diyos. Kung ikaw po ay nagtataas ng kamay at nagpupuri sa Panginoon, pagpupuri ang tawag doon. Kaya maigi mga kapatid, maging malinaw ito sa atin. Kaya sa oras na ito, let us all stand mga kapatid. Praise the Lord. At pupurihin po natin ang ating Panginoon sa oras na ito.